Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, ah, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, napagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Kung makikita nyo po dyan sa paunang video natin, kung napanood nyo po, nakakadurog po ng puso, kasi syempre wala silang makain, may mga kamag-anak pa itong 18 Marines na mga may sakit, meron daw po namatay. Alam nyo, nakakadurog ng puso, no? Yung kanila pong pahayag dyan. Actually, mahaba yung video na yan eh. Nakakadurog ng puso na malaman na etong kanilang ginagawa na ito, ang kapalit po ay walang makain. Kaya lang, ang pinagtataka ko, wala silang makain, pero meron po silang pambili ng beer. Yun ang pinagtataka ko eh. Walang makain, nagpapatak-patak na lang daw sila, pero may pambili ng beer. Ano yun, may pantagay, walang pangkain? Inuuna pa tagay? O ito po, panoorin niyo yung video nila. Napaka-drama. Having said that, may I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin, bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So etong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Raffy Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President? 5 million each. Sa nakita ko, 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na inquirer. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo Sa'yo ba? Each? ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking
pananaw ay ginawa ninyo sa To ilalim ng clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, napagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-ospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Kali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala
Pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventary. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo inabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng HOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa HOR din. Pero kung kaya mong puntahan. kailangan ko puntahan, sir, gagawin ko. puntahan. At i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan, one time, ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman yan sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami.
Yun lang po sir, maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag pa ako sir. Ako sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Okay, yung pong gusto Kaya ito napanood nyo naman yung mahabang video. At naka-highlight dyan yung litrato na kung saan ay nasa isang mesa sila, naghaharap-harap sila sa isang mesa at sila po ay tumatagay. May alak. Basta may alak, may balak. Hindi lang natin alam kung kailan ba itong litrato na ito. Nakita ko lang ito sa isang post sa FB at nakalagay after daw ng hearing, itong inuman na to, hindi natin alam kung totoo ba yan o kung yan matagal ng picture. Basta nakita ko lang. Pero sana wag nilang sasabihin na wala silang makain. 'Di ba? Kasi napakapangit naman no, na gumagawa ka ng kasinungalingan sa Senado, gumagawa ka ng kasinungalingan sa harapan ng media, tapos wala kang makain. Sabi nga ni Mike Defensor, napakaraming tao ang tumutulong ngayon dito sa 18 Marites. Wag na nating tawaging Marines kasi umaalma po ang ating AFP dahil nadudungisan po ang salitang Marines. Hindi po nababagay dito sa mga tao na ito dahil ito po yung mga dishonorably discharged at parang dalawa lang yata yung tunay na Marines dyan. Yan po kasama sa propaganda yung pagtawag ng 18 Marines o 18 ex-Marines kasi nga po para pag pinakinggan mo, credible, matatapang, bayani, handang sumabak sa laban kahit anong laban na talagang makikipaglaban po yung mga parang ganoon yung kaya po sila pinropaganda, pinangalanan, binigyan ng nickname 18 Marines, 18 ex-Marines para makahimok pa ng ilang mga AFP na mag-akla sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang nga po hindi po sila kasi credible. Kasi katulad niyan, dito pa lang sa simpleng walang makain, nagsisinungaling na sila. Bakit? And
Ibig sabihin, yung pangkain nyo, pinambili nyo na lang ng beer. 'Di ba? Kitang-kita naman doon sa litrato, 'di ba? Kaya ano, wag masyadong sinungaling kasi katulad niyan, may mga tao na makakakita ng post nyo, sinabi mo dun sa Senado, wala kayong makain, tapos ngayon biglang dito may tagay. 'Di ba? Kaya napakahirap pong magsinungaling dito sa SOCMED, dahil madali ka lang madedebunk, madali ka lang masosoplak at malalaman ka agad ng mga netizen ang mga kasinungalingan mo at ilalabas mismo ng SOCMED ang katotohanan. Ayan, yan yung hindi nila alam eh. Yan yung hindi siguro na na workshop nitong 18 Marites, dahil kapag ganyan na nagsalita ka sa Senado na wala kang makain, naghihirap ka, dapat ganun din sa mga ipopost mo sa FB mo. Ganun din sa mga ipopost mo sa iyong social media account. At kahit na yung mga past na buhay mo, dapat nabura mo na yan. Kung sasabihin nila, matagal na yung video na yan. Last year pa yan. Nung Pasko, nung bagong taon, nung Valentine's, nung pista ng piyesta ng ng aming bayan. Kahit na ano pang okasyon yan. O kung ano man ang nangyari diyan. Kitang-kita pa rin na may kinakain kayo, may pulutan, may alak. Kaya wag sasabihin na walang makain. Baka nga layuan kayo ng grasya. Bahala kayo. Baka mamaya hindi buuin yung 5 million nyo. Dahil nabubuking ang inyong mga kasinungalingan dito sa SOCMED, di ba? Ingat-ingat din, di ba? Sayang yung 5 million, di nyo makukubra yan. Pagdating ng Lunes, baka dun ibigay yung fully paid na nyo, yung sa 5 million. Kaya medyo dapat galingan nyo acting sa mga 18 Marites. Galingan nyo. Ito para ma-motivate kayo. Galingan ninyo. Yung mga ibang mga social media, account nyo, deactivate nyo na yan. Magkaka 5 million naman kayo Gawa na lang ulit kayo bagong account kapag nakuha nyo na yung 5 million. Pag meron na kayong mga naipagawang bahay dun sa 5 million, o kaya nakabili na kayo ng sasakyan, nakabili na kayo ng iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte fully paid, di ba? Nyo na yan, i-dispatchan nyo na yung mga luma nyo account para hindi po makita ang inyong mga kasinungalingan. So, wag sasabihin wala makain galingan nyo acting sa Lunes, pumunta kayong Senado, at galingan nyo drama para makubra nyo yung 5 million. Kaya lang, baka hindi na kayo makauwi. Baka makontempt kayo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayong magsisinungaling. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye.